Ilang saglit lang, nabawi ni Sarah ang kanyang isip. Napasigaw siya kay Vior nang makita itong katabi niya, ngunit ipinaliwanag nitong nasa kanyang silid sila. Sa narinig iyon, lalo siyang nagalit at tinanong kung bakit hubad itong kasama niya. Hindi siya pinansin ni Vior at sa halip ay umakto na tila gaman ang loob niyang maayos siya matapos ang nangyari kagabi. Sa isip ni Sarah, lalong lumala ang hinala, iniisip niyang pinagsamantalahan siya ng mabagsik na barbaro. Hindi niya kinaya ang kahihiyan sa kanyang dangal, kaya sinabi niyang tapusin na lang siya. Napahinto si Vior, nagtataka kung bakit gusto niyang mamatay imbes na siya ang patayin. Ipinaliwanag ni Sarah na walang alam ang mga barbaro sa dangal ng babae sa kanyang kaharian, kaya wala itong karapatang husgahan ang kanyang nararamdaman. Idinagdag pa niyang natalo siya sa labanan, kaya lubos ding nasira ang kanyang dangal bilang kabalyera. Naunawaan ni Vior ang kanyang hinanakit, ngunit hindi iyon sapat na dahilan para wakasan ang buhay. Hinikayat niya itong magpatuloy at pahalagahan ang biyayang mabuhay. Habang nagtatalo sila, pumasok si Cersei dala ang damit ni Vior. Napansin niyang may maling akala si Sarah, kaya ipinaliwanag niyang nasobrahan ito sa pampatulog na ibinigay nila. Dahil hindi inaasahan ni Vior ang lakas ng gamot, nag-alala siya at dinala ito sa kanyang silid upang bantayan habang nagpapahinga. Doon napagtanto ni Sarah na inalagaan lang siya ni Vior at hindi sinamantala habang siya'y walang malay. Gayunman, nagalit pa rin siya dahil sa nangyaring kalituhan. Binaliwala lang muli ni Vior ang galit niya at nagtuon sa pagkain ng almusal. Pagkatapos magbihis, umalis siya at sinabing sumunod na lang siya kapag handa na. Pagkaalis niya, napaupo si Sarah sa sahig, dinaig ng emosyon. Nahiya siyang ang isang tulad niyang kabalyera ay umaasa ngayon sa mga kaaway para sa pagkain at tirahan, at naalala ang mga turo ng kanyang lolo. Kahit siya'y sinanay nito, pinagsisihan din itong ipinanganak siyang babae. Sinabihan pa siyang mag-asawa para matagpuan ang ligaya, gaya ng kapatid niyang si CDS. Sa dami ng mapanghinaan na salita, napagtanto ni Sarah na si Vior lang ang tunay na nagpahalaga sa kanyang pagiging kabalyera at nakitang kaakit-akit ito. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang pride, kaya hindi niya matanggap ang damdamin nito at sa halip ay nagtuon na lamang sa almusal na inihanda para sa kanya. Bilang bihag ng digmaan, inakala ni Sira na bibigyan siya ni Vior ng hamak na almusal upang siya'y alipustain. Ngunit paglabas niya, napanganga siya sa kanyang nasaksihan. Sa harap niya ay isang napakalaking piraso ng inihaw na karne na hitik sa taba. Halos maglaway siya, dahil ang kanyang dukhang kaharian ay hindi kayang maghanda ng ganito karaming karne. Inakala ni Vior na gutom si Sira, kaya binigyan niya ito ng 10 libra ng karne, sa paniniwalang normal lang iyon para sa isang kabalyero. Ngunit sa totoo, mas malaki pa ito sa kanyang katawan, lampas sa kinakain niya sa loob ng 1 taon. Iniisip ni Sira na sinusubukan siyang suhulan ni Vior gamit ang masarap na handaan, kaya nanumpa siyang mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa tanggapin iyon. Ngunit biglang umungol ang kanyang tiyan, kaya napahiya siya at muling humiling ng kamatayan. Nalito si Vior kung bakit lagi niyang hinahanap ang kamatayan sa maliliit na bagay, at ipinaalala na ang gutom ay senyales na nais pang mabuhay ng katawan. Sa huli, sinabihan niya itong tigilan ng pag-iisip ng labis at tanggapin na lang ang pagkain. Samantala, nilapitan ni Cersei si Sira at ipinaliwanag na kahit tila walang pakialam si Vior, siya mismo ang nangaso ng karne para sa kanya. Ipinaalala rin niyang isa itong maharlika sa kanilang lahi, kaya bastos kung tatanggihan ang handog. Dahil dito, tinanggap ni Sira ang pagkain. Sa unang kagat, agad siyang nabihag ng katas at lambot ng karne. Napaluha siya dahil ngayon lang siya nakatikim ng ganoong kasarap. Napansin ni Vior ang kanyang kasiyahan, ngunit agad siyang nagkunwaring ayos lang ang lasa. Sa huli, bahagya niyang pinatawad si Vior sa naging maling akala kanina. Pagkatapos, nausisa ni Sira kung anong nilalang ang pinanggalingan ng karne. Ipinaliwanag ni Vior na naproseso na ito, at nililinis ng kanyang mga tauhan ang natitirang balat sa labas. Sumilip si Sira, inaasahang baka-baka iyon, ngunit isang mabagsik na bangkay ng dragon ang bumungad sa kanya. Napaisip siya kung ito ang mga dragon sa alamat na nagbubuga ng apoy. Napatawa si Vior at sinabing may ganoon nga, ngunit ang nakuha nila ay isang herbivore lamang. Kahit nagulat, tuloy pa rin si Sira sa pagkain hanggang maubos niya ang lahat. Matapos kumain, inaya siya ni Vior na lumabas. Nag-alinlangan si Sira dahil hindi pa siya nagtitiwala.
Inakala ni Vior na natatakot lang siya sa mga halimaw, kaya nagalit siya at tinanggap ang hamon. Habang naghahanda, binalaan pa rin niya itong hindi siya nagtitiwala. Tinanggap iyon ni Vior, ngunit naniniwala pa rin siyang magugustuhan niya ang makikita. Paglabas ni Sira, namangha siya sa payapang kaparangan na hitik sa buhay. Ipinaliwanag ni Vior na bagaman wasak ang kanilang larangan ng digmaan, ang natitirang lupain ay masigla at buhay. Pagkatapos, inakay siya nito upang ipakita pa ang iba. Habang naglalakad sa gubat, mausisang pinagmasdan ni Sira ang paligid. Sa itaas, napansin niya ang isang dragon na lumilipad sa himpapawid. Ipinaliwanag ni Vior na karaniwang hayop lamang ang mga dragon sa kanilang lupain. Bagaman mahirap silang hulihin, hindi nila ginagambala ang mga barbaro hanggat hindi pinapasok ang kanilang lungga. Nainis si Sara sa pagiging kampante niya sa mga halimaw, ngunit pinaalala nitong kinain na niya ang isa kaninang almusal. Dahil dito, natahimik si Sara at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya, nakarinig siya ng banayad na ugong at nausisa kung ano iyon. Paglapit niya, laking gulat niya nang makita ang isang napakalinaw at dalisay na talon. Hindi niya napigil ang aminin na ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Nagtaka si Vior kung wala bang talon sa kanilang kaharian. Naging defensible si Sara, ngunit naalala niyang wala ngang ganitong tanawin sa Eldoran. Nahiya si Vior at nilinaw na nais lang niyang ipakita ang ganda nito, hindi ipagyabang ang kanilang lupain. Bigla niyang hinubad ang kanyang damit at sinabihan si Sara na gawin din iyon. Nabigla siya at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Vior na maliligo sila. Dahil sa maling isip, may naisip siyang kakaiba, ngunit nilinaw nitong nais lang niyang maligo siya. Tumutol si Sara, sinabing hindi nararapat na magsabay ang lalaki at babae. Sagot ni Vior, iba ang kultura nila kaya wala siyang pakialam. Lumapit si Cersei at pinaalalang hindi pa naliligo si Sara matapos ang madugong laban. Sinabi niyang kung hindi siya maghuhugas, mangangamoy siya. Sa huli, pumayag si Sara, ngunit pinaalis si Vior upang hindi siya makita. Sinamahan siya ni Cersei, kaya inakala niyang binabantayan siya. Ngunit sinabi nitong para iyon sa kanyang kaligtasan. Nalito si Sara, hanggang sa biglang sumulpot ang isang dambuhalang pagong. Sa takot, kumapit siya sa bato habang sinasabihan ni Cersei na marami pang kakaibang nilalang doon. Nagtaka si Cersei kung bakit siya natatakot gayong payapa ang mga ito. Ngunit nang makita ni Sara ang mga anyong tila halimaw mula sa bangungot, agad siyang tumakbo palayo sa talon. Nag-alala si Cersei, ngunit hindi na siya hinabol ng mapagtanto kung saan patungo. Nang kumalma si Sara, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang damit sa talon. Biglang umalingaw-ngaw ang huni ng ibon at naputol ang kanyang iniisip. Magbabalik sana siya, ngunit may isang estrangherong tumawag sa kanya. Inisip niyang baka ito na ang sandaling mawala ang kanyang dangal sa kamay ng isang barbaro. Habang papalapit ang lalaki, umatras siya at pinakiusapang lumayo, ngunit hindi ito nakinig. Nang makita niya ang mukha nito, napansin niyang gwapo ito kumpara sa mga lalaki sa kanilang kaharian, ngunit naalala niyang nakabalot lang siya sa tuwalya. Muling pinaalalahanan ni Sara ang lalaki na lumayo, ngunit nanatili lang ito. Napansin niyang kaawa-awa ang itsura niya at inisip na tumakas siya sa paliligo dahil sa takot. Sa kabutihang palad, hindi siya tinukso ng binata. Ibinahagi nitong ang kanyang ina ay mula sa kanluran, at tulad ni Sara, natatakot din ito tuwing naliligo. Madalas itong magkwento tungkol sa kanilang kaharian na kulang sa kalikasan, katulad ng pinanggalingan ni Sara. Nagulat si Sara at napaisip kung ang ina nito ay isa sa mga nawawalang babaeng kabalyero na nadakip noong ekspedisyon ng kanyang lolo. Habang nag-iisip siya, ibinalot ng binata ang sariling damit sa kanya at inalok siyang samahan pabalik upang kunin ang kanyang kasuotan. Namangha si Sara na ang isang barbaro ay kayang maging maginoo, at napaisip kung kakaiba lang ba si Vior. Napansin ng lalaki ang pamumula ng kanyang mukha kaya lumapit ito upang tingnan kung may lagnat siya. Bilang isang marangal na dalaga, labis na nailang si Sara sa kanyang paghawak. Inakala ng binata na mataas ang kanyang lagnat, kaya hindi niya kakayaning maglakad pababa ng bundok. Kaya binuhat siya nito. Di naglaon, nadatnan sila ni Cersei at nagtaka kung paano napasunod ng kanyang amo na si Vior si Sara. Nang marinig ang pangalan, napagtanto ni Sara na ang binatang may hawak sa kanya ay si Vior, walang balbas. Ngumiti ito, aliw sa kanyang pagkagulat. Sa galit,
Sinampal ni Sarah si Vior, ngunit pinuri pa siya nito. Habang pauwi, nag-alala si Cersei kung ayos lang siya. Samantala, binalaan ni Sarah na kung may espada lang siya, hinamon na sana niya ito sa duelo. Sinisi rin niya ito sa kanyang takot dahil dinala siya sa mapanganib na lugar. Ipinaliwanag ni Cersei na payapa ang mga nilalang sa paligid dahil si Vior mismo ang nagbabantay laban sa mga panganib. Dagdag pa ni Vior, naligo siya ng mag-isa dahil nais ni Sarah ng pribasya, kung hindi ay poprotektahan niya ito. Napaisip si Sarah kung delikado ba talaga ang mga dragon. Ipinaliwanag ni Vior na bagaman malalakas ang mga ito, kadalasan ay umiiwas at hindi nang aaway. Ngunit sinabi ni Cersei na si Vior lang ang may lakas upang tawaging duwag ang mga dragon. Pagharap kay Sarah, natuwa si Vior na nakita ang ibang panig niya. Dahil sa hiya, pinatawad siya ni Sarah bilang pasasalamat sa ipinakitang tanawin, saka umalis na galit. Habang pauwi, naisip niyang hindi rin siguro masama kung maging asawa ni Vior, lalo na't gwapo ito kapag walang balbas. Ngunit makalipas ang ilang araw, bumalik ito na may makapal na balbas, at nawala muli ang dating itsura nito.